Welcome po sa Soko Podcast. Sama po natin ngayon na isang forensic clinical psychologist na si Dr. Terry Arias para magbigay linaw sa ilan sa mga katanungan po namin dito sa storya na na-cover po namin ni Sir Gasa Belgas. Sa pagkakaalam ko doon sa kwento nyo, si yung alias Nini ay isang biktima ng domestic violence. So, ang isang biktima ng domestic violence ay usually traumatized. Ang mga victim ng trauma will either experience later on in life yung tinatawag nating post-traumatic stress disorder o yung iba naman nagkakaroon ng tinatawag nating dissociative identity disorder. Minsan naman yung dissociative identity disorder kasama na rin sa post-traumatic stress disorder. Kasi po, Dr. Terry, nakausap po yung nanay ni alias Nini. So, si alias Nini po ay 30 years old na po siya ngayon. Tapos tinanong ko po si Aling Nora at sabi ko po, ever since bata po ba siya, meron na siya parang signs na medyo violente siya, nananakit po siya. Ang sabi po sa amin ay napansin lang po nila yun nung may karelasyon na siya. Naging partner na po niya. Posible po ba na later on, pag mas malaki ka na, mag-trigger yun ng ganitong actions? Posible kasi maaring nung pinalaki siya, wala siyang ganyang experience. Also, wala nung daw. may mga karelasyon na siya, tsaka niya na-experience yung violence. At yung violence na yon, which is in the nature of domestic violence, traumatizing yun para kay alias Nini. Kaya ang nangyayari, lumalabas yon later on in life. Hindi naman immediate yung paglabas nun eh. Yung pagiging violent niya, maaring effect din yun ng trauma that was done to her. Kasi biktima siya. Opo. So, walang timeline to it, Doc. Kumbaga, pwedeng years after, dun Post-traumatic mag-manifest. stress disorder, walang timeline eh. Pag may trigger sa environment, pwedeng lumabas na lang ito. Dok, do sa inquiry ko dito, hindi ba nakaka-apekto kung meron sa lahi nung isang biktima o sa lahi nung sinasabing suspect dito? Ang mental health issue, pwede rin naman pwede rin namang namamana. So hindi rin tayo sigurado kung talagang completely walang mental health issue sa family nila. So maaring namana rin. Posible, that's very possible. Opo. Pero doon sa kasong ito, no, Doc, kasi po, personally ako, ang tanong ko, hindi lang po kasi isang beses. 5 beses niya na itong nagawa. So, kapag po ganyan, kasi ang sabi po sa amin ni Aling Nora, yung nanay, dinala na rin po nila ito sa facility para matulungan. So, yung cases po ba na ganito, gumagaling ka po ba from this? Yung ganitong klase ng response? Yung bigla ka natitrigger, nagagawa ka ng something na violente? Kung ang tanong gumagaling, theoretically gumagaling, pero yung realidad, madalas pag may trigger sa environment, bumapanig ulit. So kahit po umalis siya ng facility, mental facility, natulungan siya, sinabi natin parang gumaling na siya, pag may nag-trigger po sa kanya, pwedeng bumalik lang ulit yung action sa Pwedeng kanya. bumalik, pwedeng hindi bumalik. Ngayon po na nakakulong siya, I mean, ano po bang ano po bang role ng forensic psychologist sa ganitong sitwasyon? Nakatutulong po ba yan para kahit papaano mailaban niya yung kaso niya sa korte na meron po siyang mental disability, kaya niya po nagawa yun? Dapat nating tandaan na hindi naman lahat ng taong may mental health issue o yung tinatawag nating may problema sa pag-iisip, off the hook na kapag may ginawa silang krimen. Ang test nun is kailangan ma-determine natin whether or not may sense of voluntariness nung ginawa yung krimen na yon. So kung mapapatunayan na nung time na yon, alam niya yung ginagawa niya, voluntary yon from her end, maaring liable siya. So hindi mo kaagad-agad masasabi na walang liability yung taong gumawa ng krimen. Na-absuelto siya, hindi siya. That's not how it works. Yung behavior before, during, and after the crime was committed. Yun, kaya ang lumalabas na parang yun sa pag-iisip nung sinasabi ng suspect, kung merong diferensya at that time na ginawa niya yung hindi ka nais-nais. Kailangan ma-determine kung may sense of voluntariness. Kung gusto niya talagang alam niya yung ginagawa niya, in other words. Kung hindi niya alam yung ginagawa niya, maybe she will, pwedeng
walang krimen na nangyari kasi hindi na alam yung ginagawa niya. Ito po kasi yung problema diyan. Nung umpisa ko rin po, akala ko okay, response ito to something, baka nga po talagang may mental disability siya. Pero meron po kasi isang footage na napabalita na rin po na nakaupo yung isang lalaki, si alias Nini, naglalakad, bigla niya inundayan ng saksak yung lalaki, tinabihan niya, sinaksak niya. Pag po ganun, base po sa dinescribe ko sa inyo na footage, ano pong masasabi niya doon? Siya po ba ay nakakapag-isip ng tao nung panahon na ginawa niya yun? Kapag all of a sudden may ginawang ganon, posible rin na nagkaroon ng dissociation, na wala siya sa sarili niya. At yung mga taong nagkakaroon ng dissociation, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang kalmado naglakad, Dok, eh. Tapos tinabihan, tapos inundayan niya ng tsaka siya umalis. So parang sabi ko, parang Tumakbo ba siya? Kasi kung tumakbo siya, alam niya yung ginagawa niya kasi gusto niyang tumakas sa ginawa niya, pagkilos. Pero kung hindi naman, posible na nawala siya sa sarili niya kasi nga epekto ng trauma to. Sa ano yan na parang malunasan kumbaga yung pangyayaring gano'n sa hindi ba basta-basta na nade-determine ng law enforcers o yung mga nagpapaano ng batas kung paano gagamutin itong mental disorder o yung Kami sa Psychological Association of the Philippines Persons with Disability Psychology, ang ina-advocate namin is yung intindihin yung mga tao may mental health issue. Hindi lahat ng mga authorities would readily know yung nature ng trauma. So, it's difficult for them to really understand kung ano yung ginawa ng tao. Readily makikita mo na parang may sense of voluntariness, parang sinadya niya. Pero baka behind that, hindi naman talaga niya alam yung ginagawa niya. May mental health issue kasi. Opo. Sa ngayon po, babalik po ako sa sitwasyon ni Nini ngayon. Nakakulong po siya. Kayo po bilang forensic psychologist, sa tingin niyo po ba dapat nilalagay natin siya sa lugar na yun? Safe po ba yun for someone if confirmed na may mental disability na kinukulong po natin sila? Meron kaming ina-advocate din sa PWD Psychology na yung tinatawag nating inclusive justice at saka yung part ng inclusive justice na sinasabi, yung therapeutic justice. Pwede namang implement ang batas in such a way na therapeutic din doon sa taong nagkasala o nagkaroon ng krimen. So, ayun yung doon. So, kung magbibigyan siya ng pagkakataon na hindi sama doon sa mga hardcore criminals, sana ganun. Ang huli na lang po, on my end po, alam naman po natin na marami pa pong mga ganito lang na hindi lang din po nababalita talaga. Para po maiwasan na magkaroon po na ganitong panibagong sitwasyon na katulad po nung kay alias Nini, ano po mga programa meron po ang Pilipinas? Saan pwedeng lumapit ang mga kapamilya po nating nanonood na nakararanas ng ganito pong sitwasyon? Dapat maintindihan na yung domestic violence, dapat ma-educate yung mga biktima ng violence para mabigyan sila ng tamang counseling and psychotherapy na nag-a-address ng potential trauma that will come about as a result of the violence that was done to them. So napaka-importante yung ma-educate sila, yung mga biktima ng violence, na hindi tamang umayag sila, na sinasaktan sila. Kasi pag nakita yan ng mga bata, nakita ng anak, akala nila normal yan eh. Tapos sila mismo, nagiging biktima rin. So, at saka yung pag nabully, naging either masira yung sarili niya o gaganti siya eh. Violence begets violence. Okay po. Maraming salamat sa oras po ninyo, Doc Terry. Thank you po. Sir Gaso, dapat pala bilang journalist, kayo po ba'y naka-cover na rin maraming ganito? marami. Domestic violence stories, opo. At sa paulit-ulit na pagko-cover po natin, laging may lesson behind it na may traumang nabibitbit ng mga biktima. Siyempre, pag nadadala natin experience, parang experience-wise natututo ka na rin paano, at siyempre meron kang mga dito advisor na mga psychologist, psychiatrist, nakukuha sila ng leksyon kung paano ititreat ng mga